Noong Agosto 18, 2025, isang balita ang mabilis na kumalat sa isang pribadong senior high school sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Isang 17 anyos na estudyante ang isinailalim sa investigasyon matapos niyang isumbong ang 2 gurong babae na umano'y nagsamantala sa kanya sa loob ng isang apartment. Ang biktima ay si Nathaniel Nathan Ramos, grade 12, STEM student. Tahimik siyang binata, mahiyain, at mas kilala sa pagiging matalino kaysa sa pakikipagkaibigan. Madalas siyang makita sa library o computer laboratory habang gumagawa ng research o tumutulong sa mga kaklase. Dahil sa husay niya sa academics, palagi siyang isinasali sa science fairs, quiz bees, research competitions, at iba't ibang school activities. Ilang guro rin ang madalas humihingi ng tulong sa kanya kapag may kailangang ayusin sa presentations, spreadsheets, o school documents. Hindi na bago kay Nathan ang makatanggap ng mensahe mula sa mga guro tungkol sa schoolwork. Kaya nang lapitan siya ng advisor nilang si Ma'am Camille Navarro, 27 taong gulang, hindi niya ito pinagdudahan. Mabait si Ma'am Camille sa mga estudyante. Palangiti, kalmado magsalita, at madalas purihin ang mga masisipag na mag-aaral. Noong Biyernes, Agosto 15, 2025, half-day lang ang klase dahil sa faculty meeting kinahapunan. Bago mag-uwian, nilapitan ni Ma'am Camille si Nathan at humingi ng pabor. May ilang school documents daw na kailangang ayusin bago ang submission sa division office sa susunod na linggo. Kailangan lang daw ng kaunting tulong sa pag-format ng files at pag-check ng mga reports. Imbes na gawin iyon sa faculty room, sinabi ng guro na mas tahimik sa apartment niyang inuupahan dahil doon niya naiwan ang laptop at iba pang files. Nagulat si Nathan. Hindi pa siya kailanman nakapunta sa bahay o apartment ng kahit sinong guro. Mas lalo pa siyang nag-alinlangan dahil silang dalawa lang sana ang naroon. Maayos naman siyang tumanggi noong una. Pero ilang beses siyang sinabihan ng guro na mabilis lang ang gagawin at malaking tulong iyon sa paaralan. Dahil sanay siyang tumulong at wala naman siyang iniisip na masama, pumayag din siya. Napagkasunduan nilang umuwi muna siya para mag-lunch at magpaalam sa kanyang mga magulang. Bandang 2:00 ng hapon, nakatanggap siya ng chat mula kay Ma'am Camille. Kasama sa mensahe ang address ng apartment sa isang residential area sa Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Sinabi rin nitong naghihintay na siya sa labas. Nagpaalam si Nathan sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niyang tutulungan lang niya ang guro sa school documents at baka gabihin ng kaunti. Wala namang naging pagtutol ang kanyang mga magulang dahil kilala nila ang guro at akala nila ay may kinalaman lamang iyon sa academics. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating si Nathan sa apartment. Sinalubong siya ni Ma'am Camille sa harap ng maliit na 2 palapag na apartment building. Tahimik ang lugar. Pagpasok nila sa unit, agad nilang inilabas ang laptop, printer, at mga folder na may school papers. Nagsimula silang magtrabaho. Nag-format si Nathan ng reports, nag-check ng grammar ng ilang documents, at inayos ang spreadsheet ng mga participants sa iba't ibang academic competitions. Lumipas ang mahigit 1 oras na puro schoolwork lang ang ginagawa nila. Bandang 3:30 ng hapon, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Ma'am Camille, dumating ang isa pang guro. Siya si Ma'am Denise Cruz, 28 taong gulang, isa ring guro sa senior high department. Nagtaka si Nathan. Hindi niya inaasahang may iba pang darating. Napansin yun ni Ma'am Camille at sinabi lamang na may lakad silang dalawa pagkatapos ng ginagawa nilang paperwork.
Kaya nauna nang pumunta si Ma'am Denise. Habang naghihintay daw, tutulungan na rin sila nito sa pag-aayos ng mga dokumento. Mukhang normal naman ang sitwasyon, kaya ipinagpatuloy ni Nathan ang kanyang ginagawa. Nagkaroon pa sila ng kaunting usapan tungkol sa nalalapit na school activities at research competition. Lumipas pa ang ilang minuto. Maya-maya, naghanda si Ma'am Denise ng simpleng merienda. May juice at ilang pirasong tinapay. Inalok siya ng 2 guro. Dahil hindi pa siya kumakain mula nang magtanghali, tinanggap niya ang alok. Habang kumakain, ipinagpatuloy pa rin nila ang pagtingin sa mga school files. Ilang minuto matapos siyang maubos ang kanyang inumin, may kakaiba siyang naramdaman. Unti-unti siyang nahilo. Noong una, inisip niyang baka pagod lang siya. Buong linggo rin kasi siyang abala sa projects at review. Pero habang tumatagal, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang inaantok siya nang hindi niya maipaliwanag. Nahihirapan na siyang mag-concentrate sa monitor ng laptop. Napansin niyon ng 2 guro. Sinabihan siyang humiga muna sa sofa para makapagpahinga sandali. Dahil hirap na siyang umupo ng maayos, pumayag siya. Humiga siya habang pilit na nilalabanan ng antok. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong silid. Gusto niyang manatiling gising. May kutob siyang may mali sa kanyang nararamdaman. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may mga kamay na humahawak sa kanya. Mahina ang kanyang katawan at hirap siyang igalaw ang sarili. Sinubukan niyang itanong kung ano ang nangyayari, ngunit walang sumagot. Pinilit niyang bumangon, ngunit hindi na siya halos makatayo. Habang lumalala ang kanyang pagkahilo, unti-unti na ring nawawala ang kanyang malay. Bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin, napansin niyang ang 2 gurong naroon ang patuloy na humahawak sa kanya. Hindi nagtagal ay naramdam niyang hinahawakan na siya ng mga guro sa kanyang maselang bahagi. Pinilit niyang umalis, pero hindi kinaya dahil sa sobrang pagkahilo. Pagkatapos noon, putol-putol na lamang ang kanyang alaala. Paminsan-minsan ay bahagya siyang nagigising at nakikita niya ang mga guro na may ginagawang kahalayan at kalaswaan sa kanya. Ngunit hindi niya maunawaan ang nangyayari dahil sa pagkahilo at panghihina. Muli siyang nawalan ng malay. Lumipas ang maraming oras. Nang magising siyang muli, pasado 11:00 na ng gabi. Tahimik ang buong apartment. Doon niya napansin na hubot-hubad na siya, pati na rin ang 2 guro habang nakahiga malapit sa kanya. Ramdam niyang may nangyaring hindi niya maintindihan habang wala siyang sapat na ulirat. Matinding takot ang naramdaman niya, kaya nagbihis siya ng mabilis. Kinuha ang kanyang bag at lumabas ng apartment. Hinayaan lang siya ng mga guro dahil siguro iniisip nila na hindi nito kayang magsumbong sa ginawa sa kanya. Nagpaalam si Nathan, pero hindi na lumingon. Pagdating niya sa kanto ng subdivision, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang ginagamit ang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang ama at nakiusap na sunduin siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang kanyang ama. Hindi na ito nagtanong dahil inakala niyang pagod lang ang anak mula sa pagtulong sa schoolwork. Habang pauwi sila, halos walang imik si Nathan. Pagdating sa bahay, sinabi ng kanyang mga magulang na hindi naman sila nag-alala dahil nakatanggap sila ng chat mula kay Ma'am Camille na baka gabihin ang kanilang anak dahil may tinatapos pa silang gawain. Tumango lamang si Nathan. Gusto niyang sabihin ang lahat, pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, sinubukan niyang matulog. Ngunit sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang putol-putol na alaala ng mga nangyari sa apartment. Unti-unti siyang nanginig at hindi na mapigilan ang kanyang pag-iyak. Magdamag na halos walang tulog si Nathan.
Hindi niya man maalala ang bawat detalye. Malinaw sa kanya na may ginawang labag sa loob niya ang mga guro habang wala siyang kakayahang kumilos. Lumipas ang 2 araw. Pagdating ng Lunes, hindi siya pumasok sa eskwelahan at sinabing nilalagnat siya. Halos buong araw siyang nasa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya kumakausap ng kahit sino. Minsan ay tulala lang siya sa kisame. Minsan naman ay bigla na lang siyang naiiyak. Inisip ng kanyang mga magulang na baka pagod lang siya sa sunod-sunod na academic activities. Ngunit nang umabot na ng 2 araw, na ayaw pa rin niyang pumasok sa paaralan. Nagsimula na silang mag-alala. Noong gabi ng Agosto 18, kinausap siya ng kanyang ama at ina sa kanyang kwarto. Doon na tuluyang bumigay si Nathan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Habang umiiyak at nanginginig, ikinuwento niya ang buong pangyayari mula sa pagpunta niya sa apartment hanggang sa paggising niya pasado 11:00 ng gabi. Parehong nabigla ang kanyang mga magulang. Hindi nila inakalang ang mga gurong pinagkakatiwalaan nila ang umano'y gagawa ng ganoong krimen. Agad silang nagtungo sa San Fernando City Police Station upang magsampa ng reklamo. Inumpisahan ng pulisya ang masusing investigasyon. Isinailalim si Nathan sa medical legal examination at psychological assessment. Kinuha rin ng mga investigador ang kanyang cellphone, kasama ang mga mensahe ng guro na nag-anyaya sa kanya sa apartment at ang mensaheng ipinadala sa kanyang mga magulang na nagsasabing magtatagal siya roon dahil sa schoolwork. Humingi rin ang pulisya ng kopya ng CCTV mula sa kalapit na tindahan at sa gate ng apartment building. Makikita sa mga kuha ang pagdating ni Nathan bandang 2:00 ng hapon at ang pag-alis niya pasado 11:00 ng gabi. Nakapanayam din ang may-ari ng apartment at ilang kapitbahay. May ilan sa kanila ang nagsabing nakita nilang dumating si Nathan nang mag-isa at wala na silang ibang bisitang napansin hanggang gabi. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, nagsumite ang pulisya ng kanilang report sa piskalya. Makalipas ang ilang linggo, naghain ng kaso ang piskal laban kina Camille Navarro at Dennis Cruz. Habang dinidinig ang kaso, sinuspinde sila ng paaralan sa kanilang pagtuturo. Kalaunan ay tuluyan silang tinanggal sa serbisyo matapos ang isinagawang administrative investigation ng school. Sa pagdinig sa korte, ipinakita ang mga messages, testimonya ng biktima, resulta ng medical legal examination, at iba pang ebidensyang nakalap sa investigasyon. Matapos ang mahabang paglilitis, naglabas ng desisyon ang korte na patunayang nagkasala sina Camille Navarro at Dennis Cruz ng qualified sexual assault laban sa isang menor de edad na 17 anyos, alinsunod sa mga provision ng Article 200 at 66A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act No. 8,353 kaugnay ng Republic Act No. 7,610 dahil sa pang-aabusong ginawa habang ang biktima ay walang kakayahang magbigay ng malayang pahintulot. Pareho silang hinatulan ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo. Wala silang karapatang makapagpiyansa matapos maging pinal ang hatol. Inutusan din sila ng korte na solidaryong magbayad kay Nathan ng 100,000 piso civil indemnity, 100,000 piso moral damages, 100,000 piso exemplary damages, at 6% legal interest kada taon hanggang sa ganap na mabayaran ang lahat ng danyos. Bukod dito, inatasan din ng korte ang Professional Regulation Commission o PRC na simulan ang kaukulang proseso kaugnay ng kanilang lisensya bilang mga guro, alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Nang lumabas ang hatol, marami sa mga dating estudyante at magulang ang nagulat. Hindi sila makapaniwalang ang 2 gurong kilala nilang magalang at mabait ay mapapatunayang gumawa ng ganoong kabigat na krimen. Para kay Nathan,
hindi naging sapat ang pagkakahatol upang mawala ang trauma. Matagal pa rin siyang nahihirapang matulog. Kapag may biglang hahawak sa kanyang balikat, mabilis siyang kinakabahan. Nawalan din siya ng tiwala sa maraming tao. Sa payo ng mga doktor at psychologist, nagpasya siyang mag-stop muna sa pag-aaral para sa natitirang bahagi ng school year. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti siyang sumailalim sa counseling at psychological therapy. Hindi naging madali ang bawat session. May mga araw na ayaw niyang magsalita. May mga pagkakataon ding bumabalik ang takot at lungkot. Ngunit unti-unti rin niyang natutunang harapin ang nangyari. Malaki ang naging suporta ng kanyang pamilya. Hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang sa bawat counseling session at hearing sa korte. Lagi nilang ipinapaalala sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula siyang magkaroon muli ng lakas ng loob. Nagpasya siyang bumalik sa pag-aaral sa susunod na school year. Bagamat nanatili ang ilang sugat sa kanyang isipan, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaang tuluyang sirain ng nangyari ang kanyang kinabukasan. Mas naging maingat na rin ang paaralan matapos ang insidente. Nagpatupad sila ng mas mahigpit na child protection policies. Mas malinaw na panuntunan sa pakikipag-ugnayan ng mga guro sa mga estudyante sa labas ng paaralan at regular na seminars tungkol sa kaligtasan at pag-uulat ng pang-aabuso. Ang kaso ni Nathan ay naging paalala sa maraming pamilya at paaralan na ang pang-aabuso ay maaring manggaling kahit sa mga taong pinagkakatiwalaan. Babae man o lalaki ang biktima, ang sinumang gumawa ng ganitong uri ng krimen ay dapat managot sa ilalim ng batas.